Naku po mga kababayan, kaipalan ng minority nila Tulfo. Huli! Nako, nakuha pang mag-selfie mga kababayan. Habang si Senator Jinggoy ay tuluyan ng inaresto. Pambihira. Ito ang ating alamin ngayon mga kababayan. Eto na yun mga kababayan, no? Oh. Di ba? Tapos, sabi pa ni Rafi Tulfo mga kababayan. Sir, any statement po? Sa nangyari, sir, any statement? Ha? Nagpapalakpakan pa mga kababayan matapos nilang mag-selfie? Anong kagaguhan to mga kababayan? Ang bihira. Ulit nga natin. Nag-selfie mga kababayan ha. Tila may ipinapakita nila na solidong-solido yung 11 nila mga kababayan. Diba? Kahit wala yung majority. Ang bihira mga kababayan, no? Nakuha pa nilang magganyan-ganyan mga kababayan, di ba? Understandable na yan mga kababayan na siyempre hindi dadalo yung majority kasi yung kasamahan nila mga kababayan ay inaresto na. Siyempre, sinamahan nila mga kababayan. Ang bihira. Pero mamaya mga kababayan, makikita natin yung kanilang mga kaipalan na bakit raw di sumipot yung majority mga kababayan. Pambihira. Yan o. Selfie mga kababayan. Oh. Sabay. Sir, any statement po? Sa nangyari, sir, any statement? Yung mukha ni Tito Sen mga kababayan. Para bang siya pa rin yung SP leader. Mga bitter talaga ito mga kababayan, no? Bitter. Ang bihira mga kababayan. Nakuha pang palakpakan ng kanilang mga kasamahan. Ang bihira. Tapos mga kababayan ha, di ba? Sinabi ni Rafi Tulfo na pinatayan raw sila ng aircon dyan mga kababayan. Pero nakuha pang mag-selfie. Ang bihira. Statement? Sir, any statement po sa nangyari today? Sir, tinatawag sa Nix, Erwin, tinatawag niyo po kababayan. bang boycott itong nangyari? Boycott anong? Anong boycott na pinagsasabi dyan mga kababayan? Syempre understandable nga nahuli yung mismong kasamahan nila sa majority kabayan. Ikaw ba yung kasamahan mo? Di mo sasamahan, di mo dadabayan mga kababayan? Pambihira. Pambihira. Kung sa minority yan nangyari mga kababayan, tila ba'y lagpas pa dyan? Panigurado mag-iiyakan yung mga yan, kabayan. Sir JD. Pambihira. Sen Risa, any statement, sir, ma'am, sa nangyari? We'll have a Sen Erwin. statement. We'll have a joint statement later this Eto mga kababayan. Tila ba ito na si Erwin Tulfo yung kanilang spokesperson mga kababayan, no? Diba? Feel na mga kababayan, no, na sila yung bida na ngayon. wait for it. Pero Bihira. personally, so disgusting. Disgusting. Another waste of taxpayers' money. What? What? Nakuha nyo pa po, Sen, na magsabi ng waste of money? Yung ginawa nyong pag-walkout, ano yun? Di ba? Mas mabuti pa nga itong ginawa nila Senator Alan ngayon mga kababayan, may kabuluhan pa. Pero yung pag-walkout nila mga kababayan, meron ba? Di ba? Siyempre, pinapakita nila Senator Alan yung kanilang totoong suporta sa kanilang kasamahan na si Senator Jinggoy. Diba? Dahil dumanas ito ngayon ng panggigipit
katuluyan ang inaresto. Pambihira, anong pinagsasabing so disgusting mga kababayan? Our colleagues from the majority did not show up today. An ordinary government employee, suspendido si Sam. Eto na naman tayo mga kababayan. Pag-example na naman ng ano. Di ba? Ganyan talaga sila eh. Di ba? Sa kanilang programa mga kababayan, gagamitin yung mga kawawa nating Pilipino. Di ba? Yun yung kanilang i-example. Pambihira. Iba yan. Ibang pangyayari yan. Kasamahan nila mismo sa majority. Inaresto nyo na walang kasalanan. Di ba? Siyempre, sasamahan nila mga kababayan. Pambihira. Ante pag hindi pumasok, police, military, AWOL. Pag kami, Nagpapaawa effect mga kababayan, di ba? Pero yung ginawa niyong pag-walkout, ano yun? Okay lang? ganun-ganun lang. I mean, walang penalty, walang violation. Oh. What? Gusto pang pagpinaltihin ma. Yung ginawa niyong pag-walkout, yun yung dapat na may penalty mga kababayan. Tila may pangbabastos yun dyan sa loob ng Senado. Pambihira itong si Bendalo mga What kababayan, happens no? next? No, we have to talk about it. And I heard and I think the reason why they didn't show up in support of Jingo Estrada. Oh, alam mo pala. Na sinasabi ni Senator Cayetano, Oh, alam mo pala. Sir Erwin, alam mo pala. independence, ano yung independence? Hindi naman kami under sa executive, hindi na under sa amin executive. I mean, we're not under the executive, we're not over the executive, di ba? I mean, sinasabi reason why they didn't show us because parang mga nangyari, mga sunod-sunod, huli kay Jingo, parang they're supporting the man. Siyempre, kabayan. Ikaw, di ba, kabaro mo yan mismo. May suporta ka ba? Wala. Tila ba'y natuwa pa kayo? Real talk lang po mga kababayan. Pambihira. The ombudsman's just doing his job. So, Do you consider this as a boycott? The majority, the session? I don't know if it's a boycott or whatever they want to call. Sana mahiya naman sila. Pero sir, I meron mean, What? Mahiya naman sila mga kababayan. Sila pa yung sinabihang we're paid. I mean, you guys are paying us our salaries. Then you don't come to work? What the heck? may panawagan doon. may pawatay. What the heck raw mga kababayan? Ha? Pambihira. Di ba marunong tong manalamin si Erwin Tulfo mga kababayan? Yeah, ito'y tanong lang. Sir, manalamin nga kayo? Di ba? Para mahimasmasan kayo sa inyong pagkatao. Doon sir, for the Senate to go silent. Para daw dun sa independence. Your response to that? No, of course not. You wait for a statement or a joint statement. Of course, definitely not. What independence? Mga kababayan, no? Di ba? Buti nga na lang nasabihin niyang, di ba, nirespeto yung kanilang ginawa na SP Cayetano dahil sinamahan nila yung kasamahan nila. Di ba, ganyan dapat mga kababayan, no? Nirespeto na lang sana nila. Tapos ngayon, grabe, ang dami pang ano, gusto pang bigyan ng violation. Penalty yung pinagagawa nila Senator Alan. Nakakahiya raw yung kanilang ginawa mga kababayan na pagsama kay Jinggoy at hindi pag-attend sa plenary ngayon dyan sa Senado. Pambihira mga kababayan. Kung sa kanila yan mangyari mga kababayan, ano kaya? Ano kaya yung kanilang gagawin mga kababayan? We've been independent all along. We're not under the Senate. We're not under the executive. We're legislative, di ba? We're different. Okay, 3 branches of government. We're one of them. Pambihira mga kababayan. I don't know what they're talking about the independence. We're independent ever since. Ano, pinamanipula kami ng Malacanang? No, of course not.
Hindi raw minanipula ng Malacanang. We. Bihira mga kababayan. Ginawa lang ng ombudsman yung trabaho nila, di ba? Tapos eto pa mga kababayan, yung kanyang isang kapatid. Pinatayan raw sila ng aircon. Nagalit mga kababayan. Eto, pakinggan natin kabayan. Pinatayan kami ng aircon. Pinatayan kami ng internet. Pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun ba kababaw? So, nagantay kami after more than an hour. Siyempre kung ako mga kababayan, papatayin natin yung aircon dyan. Di ba? Walang nangyaring sesyon. Di ba mga kababayan? Ano pang ginagawa nyo dyan? Pinatay na nga yung aircon. Umalis na kayo. Bakit andyan pa kayo? Mga kababayan. Kaya ang sabihin nyo, nagbida-bida kayo. Di ba? Di ba mga kababayan? Common sense na yan Kasamahan nila SP Cayetano na huli. Siyempre, dadamayan nila yan mga kababayan. Alangan naman ng ipagpatuloy pa rin nila yung session na kahit may isa silang kasamahan na tuluyang nahuli. Di po ba mga kababayan? Alam na nila yan mga kababayan pero nagbida-bida sila mga kababayan. Siyempre. Di ba? Yung aircon, papatayin talaga. Sayang yung kuryente. Tapos kayo lang yung nangdoon. Di po ba mga kababayan? Sayang yung aircon. Pambihira. All of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung pala, pinatayan kami. Pinatayan daw sila ng aircon. Kaya mainit. Eto mga kababayan, pakinggan natin si Boss Jojo de Guzman Connect TV mga kababayan sa kanyang explanation dito na tila ba'y pinatayan ng aircon sila Risa, yung majority mga kababayan ay nagreklamo lalong-lalo na itong si Raffy Tulfo mga kababayan. Pambira eto. Pero kung titignan ninyo, papansin ninyo dito si Risa Ontiveros, nakatingin siya sa kanyang cellphone, hinanda yung pamaypay, tapos may inaantay sa cellphone. Siguro yun ang cue Tapos eto yung sinasabi ni Raffy na walang wifi mga kababayan. ng director para kunwari papaypay siya. Kasi kung titignan ninyo, siya lang yung namamaypay dyan. Kung titignan ninyo, yan. Yung mga nasa bandang spectators, wala namang namamaypay. Wala pong pumapaypay. Kung talagang walang aircon, mainit po yan. Masusuffocate kayo niyan. Kailangan lalabas ka sa room na yan. Tama. Kung talagang walang aircon. Tignan yung mga kasama niya. Ayan. Yung mga tao sa paligid, siya lang po ang namamaypay. So ito po, ayan, tingnan nyo. Ayan. So ito po, yung sinasabi ni Raffy Tulfo, ayan. Kahit nga ito si Tulpok, si Bendalo, hindi naman namamaypay. Tapos sabi, pinatayan daw ng wifi, nag-cellphone pa rin naman. Lahat naman sila dyan, siya lang ang namamaypay. Kasi yun yung binanggit ni Raffy Tulfo. Tignan nyo nga si Risa namamaypay, sabi niya. Pero sila, chill, relax. Hindi nga sila namawis, hindi rin sila nasusuffocate. So, nasaan po dyan yung napatay ng aircon? Wala. Kasi mismo pati yung media, nagtanong yung media at sinabi ni Tulfo na pinatayan kami ng alin? Ng aircon. Pati yung media nagulat. Nagulat yung media kasi kung napatayan sila ng aircon at wifi, edi sana nagsilabasan yung media dyan. Tama mga kababayan. Tapos yung media pa mismo yung unang magtatanong mga kababayan or magbabalita na pinatayan sila ng aircon. Di po ba mga kababayan? Nako po, may sense itong pinagsasabi ni Boss Jojo mga kababayan Nako Kasi po. masyadong mainit. So, iba na ang ngayon. Kasi nungalingan ang laman ng kanilang pinagsasabi. Nako. Tapos mga kababayan, di ba? Habang nagsasalita itong si Raffy Tulfo sa mga kababayan, ay di ba? Patawa-tawa lang. Mga kababayan, pambihira. Tapos ito pa yung gusto nyong maging presidente mga kababayan.
Naku po. At eto pa mga kababayan, idagdag pa natin itong si Senator Zubiri mga kababayan na bumalat din. Binanatan din yung di pagsipot nila SP Cayetano mga kababayan. Eto, pakinggan natin ah. So we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, daming trabaho. We have 2 third reading. Di ba? Ang dami raw trabaho mga kababayan. Eh bakit kayo nag-walk out nun? Bills here today and or 3, and 2 of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. For wrestling and for basketball, naghihintay sila, time bound din yan. And we're ready to work. So if the presiding officer comes, We're ready to work. magtatrabaho po tayo. Tsaka ang mahalaga dito yung sa CA, kasi meron pala mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi magko-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Na Kawawa naman sila mga kababayan. Iba. Nag-iba na ngayon si Mig Zubiri mga kababayan, no? Di ba? Nahawa na rin sa mga tulpo mga kababayan. epektuhan pa yung promotion nila at mababypass na sila, hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted 1 rank higher because we cannot meet as a CA. So it's important we convene today and already elect members of the committee. So kung hindi makapag-convene ngayon, kasalanan nila SP Cayetano, di ba? Di ba, Senator Migs? Yan ang gusto mong ipalabas, di ba? Commission appointments para by Wednesday we can have a hearing on the armed forces of the Philippines na naghihintay po sila para sa kanilang confirmation. So we're just waiting. Mga ilang oras ang hintayin nyo? How long na maghihintay ang minority? Long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Samantala mga kababayan, nung sila nag-walk out, Biglang sabi ng onseng mga senador sa minority, magtrabaho na tayo bilang isang senado. Yan, Nag-walk mga out nga kayo eh. diba? Tawa ka dyan, boss. Ngayon na hindi kayo sinipot, gusto niyo ng trabaho. May mga diferensya yata utak ninyo eh. Correct. Gusto niyo kayo lang. Pag nagpapapansin kayo, gusto niyo pansinin kayo. Ngayon, na hindi kayo sinipot, kayo naman to nagrereklamo, marami kayong sinasabi na parang kayo lang ang tama sa mundo. Hoy mga ulol, kaming mga Pilipino nakaobserba sa inyo, mali Correct. kayo. Correct Lahat ba ng yan? ginagawa nyo, mali. Lahat kayo padrama, lahat kayo Correct. nakaluhod sa Malacanang. Lahat kayo nagpapadikta sa mga nandun sa Malacanang. Correct. Alam namin kung sino amo ninyo. Hindi ang taong bayan. Tama. Kung hindi, yung nasa Malacanang na nagdidikta sa inyo sa inyong gagawin. O ngayon, magdadrama kayo. Ninyo. Sayang ang bayot. Diba? Diba mga kababayan? Ang bihira talaga. At eto pa, humirit pa mga kababayan itong si Rapi Tulfo. Humirit pa mga kababayan. Ba't kaya no yung mga tulpo ngayon ang ingay-ingay na mga kababayan? Diba? Pero maingay sila magdating sa majority na si SP Cayetano mga kababayan na tila ba'y binabatikos nila. Di ba? Hindi sa flood control. Bakit kaya no? Ito ba'y dahil sa napipintong tuloy na yung Blue Ribbon hearing na yan mga kababayan? Diba? Ramdam nyo rin ba mga kababayan itong dalawang magkapatid? Naku po na sila yung, di ba, nangungunang bumatikos talaga kay SP Cayetano na tila ba'y patalsikin raw, palitan na raw. Mga kababayan. Naku po, eto. Section of duty yung ginawa nila. Meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not. Diba? At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure. Walang malalim na dahilan, Senator. Hindi ba yun malalim yung mismong kasamahan ninyo? Inaresto? Di ba?
Yung si Dilima nga at Trillanes mga kababayan yung inaresto dyan sa Senado ay naku po, tila ba'y may sesyon bang nangyari? Wala. Tila ba'y nagkagulo pa nung panahon na yun mga kababayan? Dahil dinamayan ng kanyang mga kasamahan. Yung si Laila at si Trillanes, di ba mga kababayan? Pambihira. Sa makatuwid nga kayo, dapat rin kayong magpakita ng kahit konti man lang suporta kay Senator Jinggoy dahil naging kasamahan nyo di ba mga kababayan? So meaning lang dito, itong ganitong klaseng mga tao mga kababayan ay naku po. Kayo na po ang bahalang humusga mga kababayan. Tila ba'y wala. Kayo na po mga kababayan, di ko ma-explain yung ganitong klaseng pagkatao. Tinatawag, pa rin sila umaten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Siyempre. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos sila maihatid problema? sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit. Tut nyo. May gana ka pang magtrabaho tapos kakatapos lang arestuhin ang kasamahan ninyo? Pambihira. Di ba? Ulit-ulitin natin to mga kababayan. Paano na lang kaya kung sa kanilang minority to nangyari mga kababayan? Komento nyo nga mga kababayan. Kung sa kanila ito nangyari, ano kaya yung kanilang gagawin? Sir, may pinag-iisipan ba ng minority yung pagsasampa ng ethics complaint? Kasi sabi ng iba niyong kasama, may paglabag daw sa rules ng Senate yung ginawa ng majority. Yun mga kababayan. Sasampahan pa ng complaint yung ginawa nila? Well, it's up to lang sa mga kasamahan ko kung ano yung balak nilang gawin, kung magsasampa ba ng kaso dyan. Pambihira. I leave it up to them. Ano yung plano ng mga kasamahan ko sa minority. Sir, anong message sa public? Kasi yung ginawa ng mga kasama niya today, parang di ba kapag ordinaryong empleyado, hindi sila mabata. Correct. Kaya nga, ako po ay buong pakumbaba, taos pusong humihingi po. Yan, ayan na naman mga kababayan. Naku po, nadadala pa ba kayo mga kababayan sa ganitong klaseng pautot? Ha? Ng pasensya sa taong bayan. Pasensya dahil po. dito sa mga pangyari. In fact, kanina marami kami bisita na pumunta doon para ma-recognize. Tapos, eto, paulit-ulit na lang tayo mga kababayan. Yung ginawa ninyong pag-walk out. Ano yun? Ano yun, kabayan? Tila ba yun dapat yung patawa ng parusa mga kababayan sa aking pananaw dahil kabastusan yung ginagawang ganyan Diba? Para mabasa kung ano man yung mga reason kung bakit sila pumunta doon. Hindi na nagampanan. Marami kami mga trabaho today na hindi na nagawa dahil nga sa insidente. So nakakaya. Nakakahiya mga kababayan. Ang bihira. Eto mga kababayan, panoorin natin kung paano itong sinuplak itong Tulfo Brothers mga kababayan. Tila ba naku po, eto panoorin na lang natin kabayan. Eto mga kababayan, pakinggan natin si Politicos PH mga kababayan. Eto. Dito ka bibilib sa mga Tulfo. Isipin mo, kabago-bago pa lang sa Kongreso bilang mga mambabatas, pero ang pangalan nila nasasangkot na agad sa usapin ng korupsyon. Napakabilis, di ba? Umarangkada ka agad. Tama. Dito tayo mapapaisip Nakakabilib sila noong hindi pa sila mga politiko. Correct. Noong nasa telebisyon at social media pa lang sila. Correct. Ang gagaling pumuna sa mga mali sa gobyerno. As in, call out sa mga corrupt na opisyal. Ang lalakas ng boses, ang tatapang. Doon nga tayo humanga, di ba? Correct. Kasi ang akala natin, sila na yung tunay na tagapagtanggol ng mga Pilipino. Akala ng mga Pilipino nakakuha na tayo ng kakampi na walang kinakatakutan at kayang banggain ang kahit sino. Pero ngayon, unti-unti nating natutuklasan. Yung tapang pala nila, pang radyo, pang telebisyon, at pang social media lang. Kaya mapapatanong ka na lang, kaya ba sila maingay noon at kinukundina ang mga korap na opisyal kasi hindi sila kasali sa korupsyon? Kaya ba sila maingay noon kasi wala pa sila sa loob ng kusina kung saan niluluto ang pondo ng bayan?
Ngayong may mabigat na aligasyon ng korupsyon laban sa kanila, nasaan ang mga boses na yan? Wala. Nasaan yung tapang at lakas ng boses niyong pumuna? Wala. Bakit biglang napakatahimik? Nakakabilib ang ganitong klaseng prinsipyo at paninindigan. Maingay kapag hindi kasali. Pero kapag kasali na, tahimik na. Totoong tapang ba yan o lahat ng sigaw noon ay panggap lang para makakuha ng boto at maging politiko? Yun. Hindi ito basta-basta chismis lang. Bagong-bago pa lang sa serbisyo pero sabit na agad sa di umanong kontrobersya sa flood control scandal. Mismong sa affidavit ng 18 Marines, pinangalanan sila. May aligasyon na may 6 na maleta. Isipin nyo, 6 na maleta ang di umanong binigay at iniabot kay Erwin Tulfo. Hindi lang isa, hindi lang 2 maleta, kundi 6. At galing mismo sa testimonya sa mga hanay ng militar na handang sumumpa para sa katotohanan. At ito pa, si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na anak ni Raffy Tulfo, sangkot din sa di umanong bilyong-bilyong pisong budget allocations at mga aligasyons ng infrastructure insertions. Particular na sa mga pondo para sa flood controls sa kanyang distrito kung saan not flood prone, hindi binabaha. Galing, di ba? Hindi lang yan. Nag-viral din ang isang video kung saan makikita itong nagbayad ng 6.7 million bill sa isang mamahaling nightclub sa Las Vegas. Bagamat mariing itinanggi ni Tulfo na galing ito sa pondo ng bayan at sinabing personal na biyahe ito kung saan nag-ambagan silang magkakaibigan, pero ang questionable dito ay ang marangyang paggasta at pagmamalaki. Ito yung umani ng galit mula sa publikong naghihirap sa gitna ng krisis at sa isyo ng pambansang budget. Binatikos din si Ralph Tulfo sa paulit-ulit at iligal na pagdaan sa kanyang pribadong sasakyan sa eksklusibong EDSA busway lane. Grabe, di ba? Grabeng abuso sa posisyon. Pati yung party list nila na ACT-CIS, noong nangangampanya ang tagline para sa mga naaapi. Pero sa mga ganitong balita at aligasyon, mapapakamot ka na lang ng ulo. Para ba talaga sa naaapi o para sa mga gustong maging mapang-api gamit ang kapangyarihan at pondo ng gobyerno? Ito ang malaking hamon sa ating bilang mga mamamayan. Kailan ba tayo matatapos sa pagtitiwala sa mga taong ang lakas ng boses sa labas, pero kapag nakapasok na sa loob ng gobyerno, nagiging katulad na rin ng mga dati nilang pinupuna? Di ba mga kababayan? Tumpak na tumpak itong pinagsasabi ni Politicos PH, mga kababayan. Pambihira nga naman, di ba? Ang tapang-tapang, mga kababayan, pero pang media lang itong mga tugpo. Wala na, finish na, mga kababayan. Tapos ito pa yung ipagtatapat kay BP Sara raw ngayong 2028, mga kababayan. Pambihira.